Oy, welcome back sa ating reaction video. So, ako po si Dexter Braganza. So, ako po ang nagbibigay ng reaction video dito sa aking YouTube channel, Pinoy Mystery Channel o Pinoy Mister Channel. So, happy Halloween sa inyo dyan mga kapatid. Okay, so sa mga kapatid natin dyan, happy Halloween. Sana nakapag-sindi na kayo ng kandila sa inyong mga mahal sa buhay, na mga namamayapan nyo yung mahal sa buhay. Kasi ako, bukas pa kasi ako magsisindi ng kandila sa aking mga mahal sa buhay, sa aking nanay na namatay. So, wala na po kong nanay mga kapatid. So, wala na din akong mga lolo at lola. So, kaya undas ngayon. So minsan ng mga kapatid sa isang taon na bisitahin natin sila mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay sa sementeryo. Okay, so mula kay sa yung araw mga kapatid, ang huling eleksyon. Oy, eleksyon kahapon sa mga barangay natin diyan, mga bagong barangay kagawad natin diyan. So sa ating barangay captain natin dyan. So congratulations sa mga nanalo kahapon. So ito na nga mga kapatid, ang huling eleksyon. Ay wala nang susunod na eleksyon daw. At dahil paparating na ang huling gobyerno ayon kay Daniel chapter 2 sa 2024. So napakalaking ito mga kapatid. Napaka interesting topic nito. Napakamalaking ito. Napakalaking kaalaman ito sa ating mga kapatid na binabalaan tayo sa 2024. So ito kaya ay matutuloy o hindi? So mula kay sa yung araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell. So bisitahin nyo ang link ni sa yung araw. Dito ko ilalagay ang video ng link dito sa aking description, at huwag mo na rin kalimutan i-click at huwag mo na kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell kung may bago tayong, whenever na may bagong tayong reaction video na i-upload natin sa ating YouTube channel. So huwag na natin to patagalin to mga kapatid. Total wala naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Katulad na lamang ng Stonehenge sa England, ang mountain cities sa lugar ng Incas, at ang mga stone faces sa Easter Island. Gayon din sa ating bansa ay napakalaking misteryo pa rin ang patungkol sa Yamashita Gold. Pero ang Biblia mga kaibigan, nababanggit dito ang mga bagay patungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at binabanggit dito ang mapa kung kailan magtatapos ang ating mundo at kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesus. Ang tanong ay, gaano na ito kalapit? At si Pangulong Bongbong Marcos na kaya ang kahuli-huli ang presidente ng Pilipinas bago darating ang katapusan ng mundo? Kung sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin na binabanggit doon na si Pope Francis daw ang kahuli-huli ang papa sa Roma na uto bago ang katapusan ng mundo. Hindi kaya si Pangulong Bongbong Marcos din ang kahuli-huli ang presidente na mamumuno sa Pilipinas bago darating ang katapusan ng mundo? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. At ano ang sinasabi ng Biblia? Mga kaibigan, ay isa sa mga pinaka-misteryo na libro sa Biblia, kung saan nababalot ito ng iba't ibang klase ng imahe, katulad na lamang ng mga dragon, mga larawan, na hindi natin mawari kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang susi sa libro ng Revelation ay ang libro ng Daniel? Dahil hindi natin maintindihan ang libro ng Revelation kung hindi natin maintindihan ang libro ni Daniel. At binabanggit mga kaibigan sa Revelations 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Oo mga kaibigan, ating pag-usapan ngayon ang patungkol sa libro ng Daniel, particular sa Daniel chapter 2, kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia mga kaibigan ay nagkakatugma sa
sa kanilang mga sinasabi at ating tutunghayan kung ang mga hula sa Biblia ay naging katuparan sa nangyari sa ating history. At kung ating makikita mga kaibigan, binabanggit din dito sa 2 Peter 1 verse 20, ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi na natin kailangan mga kaibigan ng interpreter, sapagkat ang Biblia mismo ang magsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na kanyang pinabanggit na mangyayari sa hinaharap. Kung ating babalikan mga kaibigan ang Daniel chapter 2, ito ay isang panaginip na isang hari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia mga kaibigan noong unang panahon ay ito rin ang tinatawag na Mesopotamia, kung saan dito ang cradle ng unang civilization. At naalala ko pa ito mga kaibigan nung ako ay high school, na kung saan sa history ay tinuro ng aking teacher na ang unang civilization ay tinatawag na Mesopotamia, na ngayon ay tinatawag na Iraq, at dati ng tinatawag na lugar na Babylon. Ang Babylon mga kaibigan ay binabanggit sa libro ng Revelation ng 6 na beses. At kung ating makikita ang libro ng Daniel chapter 2, dito unang nabanggit ang lugar na Babylonia, sapagkat ang lugar ng Babylonia mga kaibigan noong unang panahon ay ito ang pinakasikat, ang pinakatanyag, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At paano ba na ang lugar na ito ay may kinalaman sa katapusan ng mundo? At ano ang kinalaman nito sa ating panahon ngayon? Isinulat ang libro ng Daniel dahil kay propetang Daniel. Siya mismo ang nakasaksi sa mga nangyayari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia mga kaibigan ay ito ang parang United States ng unang panahon. Kung gusto mong mag-abroad ay magkakaroon ka talaga ng future sa panahon na kung saan ang Babylonia ang pinakatanyag sa lahat. Natalo mga kaibigan ng bansang Babylonia ang bansang Israel, dahil ang bansang Israel ay umalikod sa ating Panginoon. Kaya naman pinahintulutan ng ating Panginoon na sakupin ng bansang Babylonia ang Israel. Ito ay dahil din sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar mga kaibigan ay nagkaroon ng isang panaginip, at sa kanyang panaginip mga kaibigan, siya ay napagabag dahil nakakakilabot ang kanyang panaginip na sa kanyang paggising sa umagay na bagabag ang kanyang damdamin. Ngunit ang problema dito ay hindi niya naalala kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Kaya naman ipinabawal niya ang lahat ng mga mahikero, ang lahat ng mga sorcerers, ang lahat ng mga matatalino sa kanyang lugar. At isa na dito ay si Daniel na isang Hudyo. Siya kasama ng kanyang tatlong mga kaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay nananampalataya sa totoong Diyos. Pagkatapos nito ay tinanong niya ang mga mahikero kung alam ba nila kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit sabi ng mga mahikero sa kanya, "Mahal na hari, iyong sabihin ang iyong panaginip at aming sasabihin ang kanyang ibig sabihin." Ngunit ito ang problema mga kaibigan, dahil si Haring Nebuchadnezzar ay nakalimutan niya ang kanyang panaginip. Kaya naman sa kanyang galit, siya ay nagbigay ng hatol sa kung hindi masasabi ng kahit sino mang mahikero at matatalino at scholars sa kanyang bansa, ay lahat sila ay mamamatay. Damay na rin dito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lumapit mga kaibigan itong si Daniel. So itong si Haring Nebuchadnezzar mga kapatid, ito ay napakalupit na hari doon sa Babylon, no? So talagang pinaparusahan niya mga tao no, hindi sumusunod sa kanya, lalo na kasi ito si Haring Nebuchadnezzar, parang tinuturing niya to ang kanyang sarili na Diyos eh. Hindi siya naniniwala sa Diyos na lumikha. So katulad ng ating Panginoong Hesus, ang God the Father. So hindi siya naniniwala doon. So kaya itong napakalupit ng taong ito. So gusto niyang sunugin ang tatlo ba to o ano? Okay. So tatlo sila na na pinasok sa medyo sa loob ng kuweba, to tapos sinilaban sila. Yun na nga. So napaka-interesting topic nito mga kapatid. So ipagpatuloy natin sa mga hindi pa nakakapanood nito sa istorya
ni Haring Nebukadnesar at nagpakita ang totoong Diyos, dahil hindi sila lumuhod tong 3 taong ito, hindi sila lumuhod sa Diyos daw na ginto tong sinasamba ni Haring Nebukadnesar. So hindi to lumuhod ng 3 taong ito, kasi ang kanilang tinuturing na Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya naniniwala na siya dito nung nagpakita na ang ating Panginoong Hesus at itong 3 taong ito ay pinoprotektahan ng ating Panginoong Hesus para hindi sila masunog. So totoo to mga kapatid, hindi ito katang-isip, ito ay sinulat talaga sa Biblia. So napakahalaga ng Biblia talaga mga kapatid na matutunan natin, para malinawan ng ating pag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa nung unang panahon. So wag nating sabihin na ang Biblia ay katang-isip, wag nating sabihin na Biblia ay hindi totoo, wag nating sabihin ng Biblia na gawa ng na gawa lang yan ng tao. Oo, gawa lang yan ng tao. Itong si Pablo, si Saint Paul ang naggumawa diyan ng Biblia, pero rin nung una itong gumawa ng Biblia ay tong taong ito ay napakamarahas din. So pinapatay niya rin tong mga taong mga hindi naniniwala yung naniniwala sa Diyos. Tapos itong si Pablo ay hindi siya naniniwala talaga. So inuusig niya itong ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung nasa disyerto sila ay lumiwanag. So itong liwanag nito ay itong kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. So pagliwanag nito ay nabulag itong si Pablo at nabulag na siya nito. Tapos sinugo niya to si Pedro ng ating Panginoong Hesus na puntahan itong si Pablo at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na binigay kay Pedro ay hinawakan niya ang ulo ni Pablo at gumaling. Kaya dito naniniwala si Pablo na isang napakasalanang tao. Hindi mo kayo maniniwala kapatid. Hari siya leader siya ng makasalanang tao, pero ginawa siyang propeta ng ating Panginoong Diyos. Diyan kayo bibili mga kapatid. So hindi lahat ng tao ay makasalanan, ay talaga sa mata ng Diyos ay makasalanan na talaga. So pwede tayong magbago, kasi lahat tayo, hindi naman tayo perfecto Lahat tayo makasalanan talaga. So itong itong gumawa ng Biblia, si Pablo, so itong leader talaga siyang ng makasalanan mga kapatid. So marami na siyang pinatay, marami na siyang winalang hiya. So pero ano ang nangyari sa kanya? Pinatawad siya ng Panginoong Diyos dahil sa tinanggap na sa kanyang puso na totoo ang ating Panginoong Hesus. Kaya siya ang inutusan ng ating Panginoong Hesus na gumawa ng Biblia, sumulat sa Biblia. At itong nakasulat sa Biblia ay ito ang salita ng ating Panginoong Diyos, ating God of the Father. Patuloy natin ito mga kapatid. At sinabi niya mga kaibigan dito, mahal na hari, walang sino man sa lupa ang makapagbibigay ng kapaliwanagan sa iyong panaginip, ngunit may Diyos sa langit na nakakaalam ng lahat ng mga sikreto. At ang panaginip mga kaibigan ay binigay ng ating Panginoong Hesus, at ang panaginip mga kaibigan ni Haring Nebukadnesar ay kanyang ibinahagi kay Propetang Daniel, at ibinigay din ng ating Panginoon ang interpretasyon kay Daniel. Kaya naman lumapit mga kaibigan si Daniel, at ito ay binanggit niya kay Haring Nebukadnesar. At ito pa ang sabi niya, ikaw o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natipag na isang bato
hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. Ang mga yaoy binasag ng magkagayo ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol. Yun, ang ibig sabihin niya mga kapatid, so yan na nga ang ibig sabihin ng huling kapanahunan. So nasa paa na tayo. Nung unang mga panahon, ang ibig sabihin niyan ay yung ulo hanggang paibaba, yun sa huli. So nasa paa na tayo kapag ang ibig sabihin niya na tamaan niya ng bato yung paa, yun ay nawasak na. So panalo na ang ating Panginoong Hesus. Yan ang ibig sabihin ng mga kapatid. Bilang itong ating panahon ngayon ay na tayo, nasa huli na tayo, yung nasa paa na talaga tayo, nung kumbaga itong sa statwa na ito na tinamaan ng bato, yung nawasak. So yun, panalo na ang ating Panginoong Hesus. Kumbaga dyan sa mga mga kaguluhan dito sa mundo. So, basta ipapaliwanag nito sa iyong araw na magkakasama at naging parang dayami sa mga giitan sa pag-araw at tinangay ng hangin nang walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito, mahal na hari, ang iyong panaginip, ikapa ni Daniel, at ito ang kahulugan nito. May mga babangon na mga kaharian bago darating ang kaharian ng Diyos. O mahal na hari, binabanggit niya pa mga kaibigan sa Daniel 2 verse 38. Mahal na haring Nebukadnesar, ikaw ang ulo na ginto. Kung ating makikita mga kaibigan, ang ancient Babylon noong 605 hanggang 539 BC, ito ang naging pinakamakapangyarihan na bansa sa panahong ito. At kung ating makikita, ang bansang Babylonia mga kaibigan ay napakayaman dahil halos lahat ng kanilang mga kagamitan ay yari sa ginto. Meron pa silang tinatawag na Temple of Marduk na 91 meters ang kanyang taas, at ito ay yari sa ginto. Kung ating maalala mga kaibigan, isa sa mga ancient wonders of the world ay ang Hanging Gardens of Babylon na makikita sa Babylonia. At kung ating makikita mga kaibigan, sabi dito sa propesiya, ang iyong kaharian, mahal na hari, sabi ni Daniel, ay hindi magtatagal sapagkat may papalit na mas mahina, ang kaharian ng pilak na tatalo sa iyo. Kung ating makikita mga kaibigan, ay ito ang mga nalabi na naka-inscribe sa panahon ni Nebukadnesar. Nakasulat dito mga kaibigan ang mga katagang, may it last forever. Ang Babylonia nawa ay manatili magpakailanman, na isinulat mga kaibigan ito sa mga bricks sa lugar ng Babylonia. Ngunit pag sinabi mga kaibigan ng ating Panginoon na ito ay hindi na babangon pa, ay talaga namang hindi na talaga ito babangon pa. Pagkatapos mga kaibigan ng paghahari ng Babylonia, ay tinalo ito ng Medo-Persia. Sa Daniel 2 verse 39, binabanggit ni Daniel kay Haring Nebukadnesar, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Ipinahayag ng ating Panginoon kay Daniel na mayroong isang leader, isang hari na tatalo sa Babylonia. 150 years bago may panganak ang leader na ito ay binanggit na sa Biblia sa pamamagitan ni Isaiah, na binabanggit niya mga kaibigan sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ang binabanggit mga kaibigan dito na ibong mandaranggit ay hindi si Felix Manalo, kundi ito mga kaibigan ay si King Cyrus na tatalo mga kaibigan sa Babylonia. At ito nga mga kaibigan ay natupad, sinugod ni King Cyrus kasama ni King Darius ang lugar ng Babylonia at tinalo nila ito. At ito mga kaibigan ay nakasulat sa Cyrus Cylinder. Dito nakasulat kung paano tinalo ni King Cyrus ang Babylonia. At sila mga kaibigan ay nanaig mula 539 to 331 BC. Sila ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi rin sila magtatagal dahil binabanggit mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39 at ang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno
sa buong lupa. Sila ang mag-ahari pagkatapos ng pilak. At muntik kong nakalimutan mga kaibigan, ang Medo-Persia pala ay kalimitan na kanilang ginagamit sa pagkikipagdigma ay pilak. Kaya naman tinatawag silang Silver Kingdom. At ang sumunod mga kaibigan ay ang pangatlo, ang tanso na mas mababa kaysa sa pilak. Merong isang bata na leader na mula sa Macedonia na binuo niya ang kanyang armies at nagkaroon siya ng 4 na general at sila nagmarcha sa buong Medo-Persia at kanilang tinalo ang buong kaharian ng Medo-Persia sa kanyang edad mga kaibigan na bata pa. Ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Siya mga kaibigan ang tumalo sa buong Medo-Persia na binabanggit din mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39. Ang susunod na kaharian ay tinatawag na Bronze Empire na kung saan lahat ng kagamitan ng Alexander the Great ay yari mga kaibigan sa bronze o tanso. At kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia ay nagkakatugma ang kanyang sinasabi dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay plano ng ating Panginoon. Isaiah 58 verse 11, and the Lord shall guide you continually. Pagkatapos mga kaibigan ng Grecian Empire na sila ay naghari mula 331 to 168 BC ay binanggit ni Daniel na ang susunod na kaharian na pinakamalakas na babaon sa buong mundo ay matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakakaturog at nakakapagsuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. Oo mga kaibigan, ang binabanggit na bakal o Iron Empire na umusbong at naging malakas ay ang Roman Empire. Ang Roman Empire mga kapatid, sila ang pinakamatagal na imperyo na nag-rule dito sa ating mundo dahil sila ay nag-rule 168 BC to 476 AD. At kung ating makikita mga kaibigan ay mahaba ang binti na sinisimbolo ang mahabang imperyo ng Roman Empire. Ito rin mga kaibigan ay nakalagay sa ating history na ang Roman Empire mga kaibigan ng unang panahon ay sakop niya ang buong Europa, parte ng Asia, parte ng Africa, at ganito kaluwang mga kaibigan ang lugar ng Rome. At sa panahon din mga kaibigan ng Roman Empire, ang pinakamalakas na bansa ng unang panahon ay dito rin na ipanganak ang ating Panginoong Jesus. At kung ating makikita mga kaibigan, ang rulership ng Roman Empire din ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos nito, binabanggit ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 41, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung ating makikita mga kaibigan, ay tayo na ay nabubuhay sa pinaghalong bakal at putik sa mga paa ng larawan na ito. At kung ating makita mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa 10 daliri, ang divided Europe, dahil ang buong Europe mga kaibigan noong unang panahon ay Roma lang, ngunit nagkaroon ito ng dibisyon na binabanggit sa banal na kasulatan na magkakaroon ng dibisyon ang Roma. At kung ating makikita mga kaibigan, ang Roma ay nahati-hati sa 10. Ang Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, Vandals. Ito ang 10 mga kaibigan na kaharian na sumisimbolo mga kaibigan sa 10 daliri na mag-ahari sa buong mundo. At ito ang kanilang mga modern na mga pangalan: ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain. At kung ating makita mga kaibigan, nawala sa kasaysayan ang 3 mga bansa katulad ng Heruli, Vandals at Ostrogoths. Bakit? Pag-uusapan natin ito mga kaibigan sa susunod na topiko. At kung kayo ang tatanungin. Okay, so napaka-interesting topic, napakaganda mga kapatid, no? Dagdag kaalaman na naman to sa atin mga kapatid ang content na ito sa iyong araw. So ipagpatuloy natin to mga kapatid sa susunod nating reaction video mga kapatid. So ipagpatuloy natin to kasi wala na tayong oras, meron pa akong trabaho ngayon.
So, hindi pa nga ako nakapagupit sa aking buhok ko. Medyo makapal ng aking buhok. So, meron pa akong gagawin sa bahay. So, susunod naman tayo mga kapatid. At maraming salamat sa inyong panunood. Huwag pa ko yung magsawang sumuporta sa aking sa aking YouTube channel at magbibigay na naman tayo ng panibagong reaction video na kakapupulutan natin ng aral mga kapatid tungkol sa mga Bible history. At maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng may kapal at ako po si Dexter Braganza. Patuloy lang po kayo magsuporta sa aking YouTube channel and peace out.